pag nagkikita kayo ng mga kaibigan mo, ng friends mo, sabi nga nila, ang greeting sa Pilipinas ay hindi hi, hello, kamusta. Ang tamang greeting sa Pilipinas ay tumaba ka. Tumaba ka. Ulitin ko, tumaba ka. So magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Starbucks San Pedro, Laguna. It's nice to be here. Nice to be here para umpisa ng umaga. My name is Sanyazu. And I am been diagnosed with anxiety and depression at the age of 42. So let's talk about two things. Dalawa, pag-uusapan natin ngayon. Ang dalawang to ay impact both. No? Kapag ikaw ay hindi medication. Papag-usapan natin yung hindi mo makontrol yung weight gain and weight loss at hindi mo makontrol yung iyong emotion, no? Pag pinag-uusapan yung tungkol sa iyong physique or yung iyong weight. So, ano ba nangyayari? So, one of the most frequently asked questions is about the signs, no? Ano ba yung mga signs ng depression? And one of the listed top depression or mood disorder na symptoms is yung sudden change in your body weight na pwedeng bumagsak yung nawalan ka ng gana, or mas kadalasan ay tumaba ka. Yes. Ako kasi personally talaga yun yung kadalasan output ko. There are two output na when I feel depressed, when I feel sad, when I feel lonely, when I feel that the world is actually against me. It's easy to grab a bottle of beer and kumain na maghapon. Yun yung output ko. Kasi when you're depressed, when you're feeling lonely, you just feel that the world is not favorable to you, sarap kumain, no? Kain ka ng kain. From the day I wake up in the morning, kumakain na ako sa breakfast. Pagdating ng lunch, kumakain na ako. Pagdating gabi, kumakain na ako. Tapos, even before sleeping, hindi pa rin ako tapos kumain. So, I feel hungry all the time. I feel like not doing anything. Nothing can satisfy my emotion. Nothing can make me happy, or nothing can change my mood but to keep on eating and eating and eating and eating. At guess what? Lalong sumasarap yung kain ko kapag kumakain ako ng chichirya at ng tsokolate, no? So, yun yung problema doon. Pag-usapan naman natin ngayon ng emotion. So, sa mga hinayupak na mga tao dyan, kapag nakikita ka, wala na ibang sasabihin maganda kundi tumaba ka, di ba? Hey, hello, tumaba ka ha? Anong sikreto mo? Tarantado ka ba? Nag-workout nga ako, tumaba pa ako, buisit ka. Anyway, so isa sa mga epekto ng mga ganun, no, mga inconsiderate na tao or insensitive na tao ay sarap ng sapakin. Sa totoo lang, nagdadaya sa ganito tao sa mga tao hindi nakakaintindi. Let's be sensitive about other people's emotion, especially when it comes to weight gain. Okay lang yung weight loss, no? Pumayat ka. Ang sarap pakinggan, di ba? Kahit hindi ka nagda-diet, pumayat ka. Yung pala may sakit ka na. But anyway, going back to the subject, kapag maging considerate naman tayo sa emotion ng mga tao kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan nila, baka mamaya sila ay nagsasuffer din sa depression. Pag once na sinabihan mo kasi, halimbawa ako, no, during that time na hirap na nga ako magpapayat, depressed pa ako, tapos sinabihan mo pa ako, consistently tumataba ako. Oh, wow. Diba? Nag-smile lang ako, kaya mo na yan. Okay lang yan tumaba, pero deep inside of me, lalo akong
nalulungkot. So alam mo na, pag lalong nalulungkot yung isang tao, lalong kumakain na naman ako, di ba? So ganun yung output ko. And nagiging habitual na siya, naging everyday, at nakakalimutan ko na ako ay nag-gain na ng weight. So nakaka-apekto ito sa pang-araw-araw na pamumuhay, no? Emotionally papasok ka na feeling sad and lonely. Pagkatapos, bad trip ka pa. Hindi ka pa pumapayat, hindi na magkasya. Di ba? Hindi magkasya yung pantalon mo, ang pangit ng fit ng damit mo. Pagpasok mo, putik na yan, nabibihis ka pa lang, pawis ka na. Yung mga ganong pakiramdam, tapos sa dating mo sa opisina, sasabihan ka pa, tumaba ka. Di ba? So yung maging considerate naman tayo sa mga feeling ng iba. Let's not kung wala ka naman magandang sabihin about sa ibang tao, huwag na natin sabihin na to wala sila or what. Yung tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo magbigay ng unsolicited advice. Kaya kagaya nung ginagawa ko sa inyo ngayon, unsolicited advice to, di ba? Ang ratio kasi ngayon ng people with mental health disorder or with mood disorder is growing up, no? Out of it's 5 out of 100. So it's 5% already. This number is according to the US, no? US survey. Ewan ko sa Pilipinas, baka mas malaki pa, no? Who never knows. Kasi mas marami tayong problema dito sa Pilipinas, mas magaling tayong magtago at lagi tayong kunyari nakangiti. Pero deep inside, no? Wala tayong mga tinatago na emotional damages dun sa loob. Anyway, pasalamat na lang tayo as Pilipino, likas talaga tayo madasalin kahit pa paano. Sa tingin ko malaking factor yun kung bakit nakokontrol niya yung sudden na paggagrabe ng isang mood disorder or may mental health problems. Hindi siya yung rapid, no? Kung meron ka nito, dahan-dahan siya dahil syempre, ang iyong mind ay always in God and always praying every night, no? So somehow, somewhat, nagkakaroon siya ng relief, nagkakaroon siya ng parang supplement, no? Doon sa iyong problem, which is yung mental health disorder. Again, ako'y naniwala hindi nagagamot ng dasal ang mental health disorder bagkus ang pagdadasal ay malaking supplement, no? Sa iyong karamdaman. Maging sensitive tayo, no, sa pagsabi na tumaba yung isang tao, at ikaw naman pag may mental health problem ka, magpagamot ka para hindi ka lalo maging malungkot at hindi ka kain ng kain. To give you a tip what I'm doing right now, kasi di ba wala na nga tayong disiplina, one of the things that I create to make discipline at maiwasan ko yung mga ganitong kain ng kain is intermittent fasting. So intermittent fasting is actually one of the methods. Medyo bad trip ka, lonely ka, at feeling sad ka, alam mo, meron kang oras ng tamang oras na kailan kang kakain at tamang oras na kailan ka hindi dapat kumain. So with the intermittent fasting, tigas ang ulo mo at ayaw pa magpa-medicate, at least kahit pa paano, makokontrol mo yung pag-weight gain mo. Research ka na lang about intermittent fasting kung paano siya nag-happen o paano siya ginagawa. But what I do last meal ko is around 6 o'clock and I start eating again at 12 o'clock in noon time. So yun lang at maraming salamat. Ako'y magkakape na at pwede magkape sa intermittent fasting basta black coffee lang ito. So thank you so much. Maraming salamat din sa pagsama and I hope maging sensitive tayo sa feeling ng iba. Hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan sa araw-araw na pamumuhay. So shout out nga pala sa inyong lahat. Shout out kay Ramil. Ramil, pare, bili ka na itong microphone na to. Malaking tulong to.